Okay, so dadako na po tayo sa pag-aaral po or message po mula po sa Panginoon. At muli po natin buksan, mga kapatid, sa aklat po ng unang Pedro, Kabanata 4. 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19. Sa unang Pedro, Kabanata 4, talata 12 hanggang 19. Sa oras na ito ay tayo po ay magsintayo para po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of His glory you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests on you. Make sure that none of you suffers as a murderer, or thief, or evildoer, or a troublesome meddler. But if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name. For it is time for judgment to begin with the household of God. And if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And if it is with difficulty that the righteous is saved, what will become of the godless man and the sinner? Therefore, those also who suffer according to the will of God shall entrust their souls to a faithful Creator in doing what is right. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Pagkakataon po namin makarinig ng inyong pong salita. Makatotohanan at makapangyarihang salita. Tuloy po, Ama, ang mga salitang ito ang siyang huhubog sa buhay ng inyong pong mga anak. Patuloy na makita ang larawan po ng inyong pong buktong na anak sa buhay ng inyong pong mga anak ng Panginoon. At dalangin po namin ang inyong pong patuloy na paghawak sa inyong pong mensanero. Itago niyo po sa likod ng inyong pong kabanalan ng Panginoon. Humihin ka sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid, at sa pagpapatuloy po ng ating series. So actually ito po ay pangalawa po nating bahagi. Second part po ng ating series na simula po Sunday, and the title is The Gains of Pains in Christian Life. So remember that meron pong kasabihan na no pain, no gain, na applicable din pagdating sa ating pananampalataya. So kapag hindi tayo nakaramdam ng sakit o na tayo nasaktan bilang Kristiyano, hindi ito magiging pakinabang at hindi ito magiging katunayan na tayo po ay isang mananampalataya. At kung maalala po natin in verse 12, so ang sabi po dito ni Apostle Peter, Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. Unang bagay na dapat po ay palagi po natin isa-isip kapag meron pong mga trouble sa ating buhay, and primarily po, itong trouble na ito, na sinasabi po dito ni Apostle Peter is persecution. Na ang mga Kristiyano po noong panahon ito ay hindi lamang basta dumaranas ng mga pagsubok, kundi ito po ay life-threatening. Ito po ay life-threatening at ito po ay nagiging daan upang maraming buhay ang nawawala. Maraming nagbubuwis ng buhay alang-alang sa ating pong Panginoong Jesus. And that is the trouble, that is the fiery ordeal na sinasabi po dito ni Peter. Hindi lang yung basta pagsubok pagdating sa ating pinansyal. So, hindi lang ito pagsubok pagdating doon sa ating personal. So, meron tayong kahinaang pansarili na alam po ng Panginoon. So, hindi ito lamang yung issue dito. But primarily, this is persecution among Christians that they are facing, or they were facing a 200-year period of persecution na pwede silang ipako sa krus. Alam natin na ito yung capital punishment of the Roman Empire. Na ito yung naging way para ang Panginoong Hesus po ay mamatay sa Kalbaryo.
Ito rin yung naging paraan sa ibang mga apostles, katulad po ni Apostle Peter na ayon sa tradition po, he was crucified upside down. At meron din iba na kung saan ay pinugutan. Meron din iba na kung saan ay pinatay sa pamamagitan ng taba. Meron iba na kung saan ay nilagari according to Hebrews chapter 11. So, men of God na kung saan ay brutal ang paraan ng kanilang kamatayan. Alang-alang sa Panginoong Hesus. Alang-alang sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. So, ganun katindi po yung sinasabi dito na fine ordeal na sinabi po dito ni Peter, do not be surprised. Ito po ang norm sa buhay ng isang Kristiyano. Kapag siya ay malalagay sa alanganin ng kanyang buhay. Never po na sa buhay po ng isang Kristiyano, ang kanyang magiging mindset lang is, ang pagiging Kristiyano mo ay nakapaloob lang doon sa kaligtasan mula sa aksidente, kaligtasan mula sa pandemya. So, hindi yun yung meaning ng pagiging Kristiyano. Hindi mo yun ang kahulugan ng pagiging isang Kristiyano na hindi ka nagkakasakit, hindi ka nagkaka-COVID-19, hindi ka na-aksidente. Eh, ako nga po, personal experience ko po, na-aksidente ako sa motor. 2006. So, hindi ko kontrolado yung sitwasyon. Pwede na akong mamatay sa panahon na yon. But by God's divine preservation, ay ito po, nasa inyong pong harapan. Ano po? So, it is God's divine preservation din, kaya hindi tayo nagkakaroon ng sakit. And still, God is a God that preserves and sustains and sovereign kung tayo man ay magkaroon ng sakit. Kung tayo man ay magkaroon ng sinasabi dito na fiery ordeal, dumanas man tayo ng sinasabing trouble, pwede natin ikamatay, pwede tayong i-spare ng Diyos, pwede tayong maligtas, pwede din tayong tumigil sa ating paghinga dahil dito. So, yun yung sinasabi dyan, na do not be surprised. So, anticipate trials. Anticipate such trials sa buhay po na kung saan ay disenyo po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Because, nasabi dito, which comes upon you for your testing. So, God has a purpose. Meron pong dahilan ang Panginoon. Christians must not be surprised at the arrival of what Peter called the fiery ordeal, and it reminds us that we are no longer children of wrath. That maybe we are facing the wrath of non-Christian world, but that doesn't mean we are out of God's surpassing love. Because Peter said here, beloved, minamahal. So minamahal sa Panginoon, hindi lang minamahal ni Pedro dahil kakilala niya, but sila'y minamahal ni Pedro bilang magkakapatid sa Panginoon. Iisang pag-ibig ang bumibigkis. Iisang pag-ibig ang nagbabind sa kanila. At ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin kung tayo po ay Kristiyano, kahit tayo ay nasa bingit ng kamatayan. Kahit tayo po ay nasa gitna ng sinasabi dito na fiery ordeal, because it says that which comes upon you for your testing. So the purpose of God is to test you, to test your faith. Subukin ng Diyos kung ang pananampalataya na meron tayo ay tunay at nakapagliligtas. Hindi ito yung sinasabi ko lang na I am a born again. Ako ay naniniwala kay Kristo. Ako ay Kristiyano because mula sa pagiging idolater ay lumipat ako sa isang church na naglilingkod kay Kristo. Pero hindi lamang doon nakapaloob ang pagiging isang Kristiyano, kundi sa application kung saan paano natin harapin ang mga pagsubok sa buhay. Paano natin harapin ang persecution. Paano natin tanggapin ang mga hamon ito sa atin? So yun yung sabi dyan, anticipation na that we are His. Dito makikita na kung saan ay tayo ay sa Panginoon. So dito mapapatunayan kung talagang tayo ay sa Panginoon, that we are His, thus we suffer. So ang problema po na tayo po ay sa Diyos, na tayo po ay sa Kanya, ay kapag tayo po ay naghihirap. Ano po sabi sa Matthew chapter 5? Blessed are those who have been persecuted for
the sake of righteousness. Those who have been reviled, those who have been insulted, those who have been accused falsely for Christ. Kapag tayo po ay binubuli, dinidiscriminate sa ating pagiging Kristiyano, sa kulturang hindi Kristiyano, sa lipunang hindi Kristiyano, sa gobyernong alam nating hindi ho ang Diyos ang nagkukontrol. So kapag tayo po ay dumaranas ng mga ganito, ito ay tanda na tayo po ay sa Kanya. At kung paano din po natin i-anticipate o asahan ang mga ganitong bagay. So, Christians anticipate persecution or hostility toward the world, for it is God's means of purging and testing. Not only to test the validity of your faith, but also to purge. Ito ang maglilinis. Ito ang magdi-distinguish kung talagang ang pananampalataya mo ay totoo o sinasabi mo lamang na ikaw ay isang mananampalataya. So, whether theirs are pure gold or not, kung talaga ba ang pananampalatayang ito ay puro o hindi, marami siyang mga foreign elements na kasama o talagang dalisay, purong ginto na pananampalataya. So ito yung purpose kaya may trials. It's a matter of how we respond doon sa pagsubok na yon. Dito talaga makikita kung talagang tayo po ay isang mananampalataya. Those who do profess but reactionary to trials characterize Jesus' description of a person whose faith is shallow. Remember, in one of the parables of our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 13, isa po sa mga uri ng lupa na kung saan po ay nakasikan po ng binhi, ay ganito po ang pagsasalarawan. So ito pong sinabi, Matthew chapter 13, verses 5 and 6. Saan po nabibilang ang isang taong nagsasabi na siya ay Kristiyano, but nung dumating po ang pagsubok, ano po ang nangyari? So sabi po dito, verse 5, others fell on the rocky places where they did not have much soil, and immediately they sprang up because they had no depth of soil. But when the sun had risen, they were scorched, and because they had no root, they withered away. So ito yung katangian na sinabi ng Panginoon na ang mabilis yung pagyabong ng binhi. Pero nung nasikatan ng araw, dahil mababaw ang pagkatubo niya, kasi mababaw lang yung lupa, so ano po nangyari? Agad din siyang namatay. So dinino po ito ng Panginoon in verse 20, the one on whom seed was sown on the rocky places, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy. So nung narinig niya yung mabuting balita, narinig niya ang salita ng Diyos, talagang siya'y galak na galak. Sabi dito, yet he has no firm root in himself, but is only temporary, and when affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away. So nung dumating na ang persecution and affliction because of the word, kaya hindi lang ang disenyo ng gospel proclamation is maramdaman natin to feel good. Maramdaman lang natin ng kabutihan. Kundi, sabi dito, magbigay ito sa atin ng babala na hindi madali ang magiging isang lingkod ng Panginoon Jesus. Kaya doon sa cost of discipleship, ano po sabi niya? Deny yourself. Take up your cross and follow me. So, not directly na follow me, but you have to disown everything for the sake of Christ. You have to deny everything for the sake of Christ. Like what Paul
said in Philippians chapter 3, I count them as rubbish. I count them as, sinabi na po kanina ni Pastor Marlon, an excrement. So, hindi na siya basta walang kwenta. Ito yung bagay na disgusting. Talagang hindi na natin talaga kayang matake sa buhay natin. Ganun ang kasalanan supposed to be sa atin. Hindi na natin siya matake sa atin. Hindi na natin kayang sikmurain ang kasalanan. Ito na yung puso na ibinigay ng Diyos eh. Unlike na kung tayo, ini-enjoy pa rin natin, at the same time, sinasabi natin na tayo Kristiyano, hindi tayo katulad po ng sinabi dito ng Panginoon na hinasikan ng binhi at ito ho ay naging mabunga sapagkat ang hinasikan ay matapang lupa. Kaya, mga kapatid, so saan dyan nakasalamin sa kung paano po natin i-anticipate ang mga troubles sa buhay, ang pagiging isang Kristiyano. And not only that, amusement, that Christians exalt even in the midst of tension. So kapag tayo po ay tensionado na, kapag tayo po ay parang nasa gitna ng panganib, na wala na tayong way out doon sa panganib na yon, nagagalak pa rin tayo. Hindi nag-enjoy nagagalak pa rin po tayo. Di ba? They know that they share Christ's sufferings. Ito yung nakakanasan po ng mga mananampalataya na sinulatan po ni Peter. Ito din yung mga mananampalataya na sinulatan din po ni Apostle Paul because they were facing persecution. That para bang wala na silang kakampi, na sila na lang. Lalo na sa bahagi po ng isang apostol, sa katauhan po ni Apostle Paul, na sabi niya, wala na akong kakampi sa bandang huli ng kanyang buhay. Wala na siyang naging katuwang sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo, although kasama niya ang Diyos. Kaya, amusement. In the midst of tension or oppression. So, papaano? Ano dapat ang magiging tugon po natin? So, sabi dyan, we must exalt. In verse, balikan po natin, in verse 13, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exaltation. So ano yung kalakip na pangako dito sa sinabi ng verse, ng talata? So, keep on rejoicing, so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exaltation. There is what we call the eternal glory na naghihintay po sa bawat isa. Ito yung glorification of the saints, na kung saan ay kapalit ng kalungkutan o ng anumang pakiramdam po natin kapag tayo po ay nasa bingit po ng persecution o ng problema, is merong walang hanggan. And that's what we call the eternal joy. Eternal exaltation. May rejoice with exaltation at the revelation of His glory. Kapag nakita na natin ang Panginoong Jesus. Kapag sinundon na tayo ng Panginoon, kung tayo Kanya, sabi po dito, when, sabi dyan, at the revelation of His glory, you may rejoice with exaltation. Kaya kapag tayo po ay dumaranas ng persecution, discrimination, dahil sa ating obedience sa salita ng Panginoon, magalak po tayo. Diba? And then, they know that they share Christ's sufferings. They know that it is a glimpse of eternal rejoicing. That's why in the hymn, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. We will sing and shout the victory. Ito yung nais ipaalala po ni Peter sa kanila. Ito din po ang nais ipaalala ng Biblia sa atin. Although, 2,000 years ago, ito pong sulat na ito, pero applicable pa rin. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. This is what we call the immutability ng salita ng Panginoon, sapagkat ito ay galing sa Kanya.
It is why contempt or reviling is the common treatment of the non-Christian culture to Christians. Huwag nating asahan na magiging treatment sa atin ng mundo ay maganda. Kung tayo po ay sumusunod ng tama sa Biblia. Kapag tayo po ay sumusunod ng naaayon sa kondisyon mo ng Diyos. Yun yung makikita ko natin dyan, contempt and reviling. Pwede tayong akusahan, pwede tayong siraan tayo sa ibang tao. Di ba? It's because of pride. It's because of envy. Naiinggit sila sa atin. But, generally speaking, it is because of sin. Ito yung kalikasan ng kasalanan na hindi nagbabago. Na maliban lamang ng Diyos ang kumilos sa buhay ng isang tao. Siya magkakaroon ng ganap na pagbabago. Siya magkakaroon ng ganap na pagkakilala sa tunay at buhay ng Diyos. And then, ano po sabi po dito sa 14, if you are reviled for the name of Christ, you are blessed. So, nice po ipabatid ni Peter sa kanila at maging sa atin na ang pagiging mananampalataya ay tanda na sabi dito, ikaw ay mapalad. Kung ikaw man, sabi dito, ay reviled for the name of Christ because the Spirit of glory and of God rests on you. It's because of the power of God. Kung paano kung gumagalaw siya sa atin. And then verse 15, so ito po yung ating third point. Make sure that none of you suffers as a murderer or thief or evildoer or a troublesome meddler, but if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but is to glorify God in this name. So ito pong two verses po na ito ang atin pong bibigyan pansin ngayon pong umaga. And dito po nakapaloob ang ikatlong point po natin, o the third point po natin, which is assessment. In other words, evaluation. So, we have to evaluate the suffering. Kailangan natin siya sa atin yung pagsubok na dumarating sa buhay natin. Na ang pagsubok bang ito ay tanda ng ating pagiging totoong mananampalataya? O ang pagsubok na ito ay bunga ng ating kalikasang pagiging makasalanan? Because in verse 15, again, sabi dito, make sure that none of you suffers as a murderer. There's no such thing na isang mananampalataya ay pinipersecute dahil sa kanyang pagiging isang mamamatay tao. Dahil sa panahon po na yun, during the time of the Roman Empire, murder is one of the capital crimes in the ancient world. And it is incorrect to say that you suffer as a Christian yet you sought to kill somebody. Or even having that stigma in your mind. Because, alam naman natin, nasa mundo, wala itong conflict. Di ba? Although sa moralidad ng tao, meron siyang conflict, pero, in some sense, makikita po natin na hindi ito malaking issue para sa kanila. Pero kung sasabihin mong ikay naghihirap bilang Kristiyano, at the same time, meron kang kaisipan na katulad ng isang mamamatay tao, meron kang kaisipan na katulad ng isang magnanakaw. So sabi dito, these are the sufferings which are unrighteous. The unrighteous sufferings, if someone suffers as a murderer or a thief, or even an evildoer. So if you are guilty of such crimes, and even doon sa lahat ng mga krimeng iyan, hindi ito ang tinatawag na matuwid na paghihirap na sinasabi po ng Panginoon na mabalag ng isang taong inuusig for the sake of righteousness. Okay? So, Apostle Peter reminded the believers to get rid of suffering apart from righteousness. Because there is only suffering because you are pursuing righteousness. Kaya hindi pwedeng ang paghihirap na yan, that's because meron ka pa rin leaning sa masama. Meron ka pa rin leaning sa kasamaan o kasalanan, but you are pursuing righteousness in this evil world system.
So he called them to evaluate their sufferings. So these are the unrighteous sufferings. If someone suffers as a murderer, if someone suffers as a thief, so it's also a capital crime na ang sentensya po lagi dito is crucifixion. Remember, yung dalawang magnanakaw po, nakatabi po ng Panginoong Yesus nung ipinako, ay ano po ang crime na kanilang ginawa? Pagnanakaw. At ang punishment po na ipinapato sa kanila is what we call the crucifixion, which is a capital punishment. So, theft is indeed an unrighteous act. And if someone suffers as an evildoer, it is illogical to say that if you are suffering, you suffer, katulad ng isang Kristiyano, at the same time, you sought to do evil. Diba? Evildoer, so in Greek, is a more general term that encompasses all crimes without exception. Hindi lang dahil ikaw ay guilty sa isang kasalanan o sa dalawang kasalanan, kundi if you are an evildoer, it is wrong to say that you are persecuted for the sake of righteousness. In 3 John verse 11, Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. The one who does good is of God. The one who does evil has not seen God. Ito yung evaluation. Yung bang paghihirap na dinaranas natin ay resulta ng ating paghahangad ng matubig na pamumuhay, paghahangad ng kabanalan sa ating pamumuhay, o nasabi dito, meron pa rin evil deeds sa ating buhay, sa ating isip. Kasi ang context po dito sa 3 John, meron pong kasama po si Apostle John, na isang prideful na tao. So ito po ay si Diotrephes. So si Diotrephes po ay isang gusto ko pong i-share po ito sa atin. Kasi nangyayari po ito sa loob ng church. Ang 3 John po ay isang maikling aklat na naglalaman po ng commendation kay Gayo or Gaius. But meron din pong confrontation. Kalakip po, ito pong aklat na ito para po doon kay Diotrephes. Sabi po dito in verse 9, I wrote something to the church, but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept what we say. For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words. And not satisfied with this, he himself does not receive the brethren either, and he forbids those who desire to do so and puts them out of the church. So itong si Diotrephes ay parang arrogante. So siya po isang arroganting individual. Ano ho? Siya isang taong mataas din ang tingin sa kanyang sarili. So alam natin na yan ay nangyayari din sa church. But ang sabi po dito ni Apostle John, do not imitate what is evil. There's no such thing as ng isang Kristiyano po ay naghihirap as a result ng kanyang masasamang gawa. Although alam natin na ang kapalit po nito is yung judgment ng Diyos, and that is what we call the Great White Throne judgment. Hindi lang yun yung paghahatol ng Panginoon sa kasalukuyan, kundi doon sa culmination. Now, once and for all, hahatulan ng Diyos kung sino ang tunay na Kanya at kung sino ang hindi tunay na Kanya. At yan na nasa kaisipan din po ni Apostle Peter. That's why he said in 1 Peter chapter 4, in verse 17, For it is time for judgment to begin with the household of God, and if it begins with us first, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? So God is judging. Okay? Hinahatulan po ng Panginoon sa panahong ito ang kanyang iglesia, not such a way na hatulan sa kapahamakan, kundi para sa paglilinis. Diba? So, ang purpose po ng Panginoon sa church is for purging, for cleansing, i-preserve po ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya hindi po yung makikita po natin. But before that, in verse 15, going back,
Make sure that none of you suffers as a murderer or thief or evildoer or a troublesome meddler. So ano yung salita dito, troublesome meddler? Kung titingnan po natin siya sa Greek word, mahaba po ito. Ito po ay allotri episkopos. So the word allotri episkopos ay isang compound word. So we know that the word episkopos is overseer. But, ang ibig sabihin po nito is one who meddles in things alien to his calling. Ano pong ibig sabihin? It is overseeing others' affairs. It is an inappropriate intrusion. Christians must never seek to instigate hostility toward their workplace and in government. So, let's say, masidhi ang ating damdamin sa ating pinagtatrabahuan. So, huwag sanang maging sangkalan ho ang ating pagiging Kristiyano para mag-cause ng conflict sa loob ng ating pinagtatrabahuan. Make sure din na huwag tayong maging troublemaker sa ating lipunan, sa ating komunidad, sa ating pamahalaan. So, yun yung sinasabi ditong troublesome meddler. Kasi nangyayari din po ito noon. Sa mga mananampalataya dito sa Pontus, Galatia, Cappadocia na sinulatan po ni Peter, and even in some churches po na sinulatan po ni Apostle Paul. Remember in Thessalonians, sinabi po ito ni Apostle Paul, 1 Thessalonians chapter 4 verse 11, and to make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business. To mind your own business. Yung bang hindi naman dapat pakialaman ay pinapakailaman. Diba? So hindi yan disenyo ng Panginoon sa atin. Pakialaman na natin ang lahat na nangyayari sa ating paligid. Hindi natin i-consider kung ano ang magiging impact nito sa ating testimonya. We bear the name of Christ, remember. Dinadala natin ang pangalan ng Panginoon. Para bang napapansin na tayo ng mga tao dahil sa ating sentimiento na negatibo, and yet sinasabi din natin na tayo ay Kristiyano. Yan yung hindi tama. Sinasabi dito ni Peter, that if anyone, sabi dito, make sure that none of you suffers as a troublesome meddler. Huwag sana, na kung may maghihirap man ay dahil sa inyo ding kapabayaan. Dahil din sa inyong pagkakamali. Ano po? So again, Christians must never seek to instigate hostility. Huwag tayong maging ugat ng away, huwag tayong maging troublemaker, huwag tayong mag-disrupt ng kaayusan, ng order, peace sa bansa. Yan ang sinabi dito ni Peter, kahit mabagsik ang emperador ng panahon na iyon, kahit hindi makatao ang pagtrato sa kanila ng panahon na iyon, hindi ito magiging way para sila man ay maghiganti sa paraang gusto nila, kundi sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Peter added this to remind Christians against political activism and also civil agitation. Kung sana tayo maging modelo ng lawless, pagiging lawless. So hindi yan ang pagiging isang Kristiyano, maging law-abider tayo. Maging tayo yung maging modelo ng isang mamamayan. Katulad po ng sinabi in Romans chapter 13. Kailangan magpailalim tayo sa pamahalaan. In 1 Peter chapter 2, honor the king. Igalang natin. Igalang natin ang mga nasa authorities. Although alam natin na sila ay hindi mananampalataya, pero hindi yan excuse para ipangalandakan po natin na tayo ay Kristiyano na sa halip na makita sa atin ay larawan ni Kristo, ay hindi. And also in 2 Thessalonians chapter 3, verses 11 and 12, sabi dito, for we hear that some among you are leading an undisciplined life. Ang sitwasyon po dito, dahil sa sobrang pagmamahal nila sa aral ng Panginoong Hesus.
So ito din yung sitwasyon dun sa 1 Peter. They were being extremist. Adherence. Diba? Nagiging adherents na sila doon sa turo. Hindi na, wala na yung sense of obedience. Katulad din po ito ng Ephesus doon sa Revelation, na they left their first love. Bagamat sila'y masighi sa katotohanan, magaling silang sumiyasat kung ano ang tama at mali sa aral ni Kristo, pero ano sabi ng Panginoon? They left their first love. At ang naging resulta, so ito yung nangyari dito, they were like, sabi doon, busy bodies. Doing no work at all, but acting like busy bodies. Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in quiet fashion and eat their own bread. Be quiet. Hindi, kumbaga, mag-iingat din po tayo sa ating mga sinasabi. Mag-iingat din po tayo sa ating mga ibinabahagi. Kung tayo man ay merong masamang nararamdaman, so magpailalim po tayo sa Santong Espiritu. Panalangin po natin. Kasi, alam naman natin, ang nature ng ating laman ay wala siyang filter. Diba? Pero kung ikaw ay may Santong Espiritu, you are able to control even your tongue, you are able to speak necessarily yung mga bagay na dapat na marinig. At the same time, isasaalang-alang po natin ang ating testimony. Na hindi masasaktan ang tao dahil masama ang paraan ng ating pagsasabi, kundi masaktan man sila, nalaman nila ang totoo. Ang katotohanan dapat nilang marinig. Diba? Yun yung makikita po natin dyan that not to be a troublesome meddler. So, huwag tayong masyadong makialam. Sa mga bagay na hindi naman dapat nating pakialaman. Nakikita natin sa social media, minsan, bugso ng ating damdamin, nakakapagbitaw tayo ng mga komento na hindi natin namamalayan na anong klaseng komento ito. Tama ba itong komentong ito na marinig sa isang Kristiyano? So yun yung isang bagay na makikita natin dito na hindi ito yung suffering na sinasabi ni Peter, tanda na ikaw ay isang ligtas. Kundi, you are pursuing righteousness. So, those who have been persecuted for the sake of righteousness. Ano po? And then, ano po sabi dito? But if anyone suffers as a Christian, so let no one suffer. Verse 15. Kung sana may naghihirap, katulad ng isang mamamatay tao, katulad ng isang magnanakaw, so sabi dito, but if anyone suffers as a Christian. So this is the righteous suffering. If anyone suffers as a Christian. Anong ibig sabihin na ikaw ay inuusig o naghihirap dahil ikaw ay Kristiyano o bilang ikaw ay Kristiyano. So, kung babalikan po natin ang aklat ng mga gawa. So, sa aklat po ng aklat ng gawa ay, or the book of Acts, makikita po natin, Acts chapter 11, ano po, or 12. Doon po unang sinabi o tinawag ng mga Kristiyano. Diba? Sa Antioch. Doon unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga tagasunod ng ating Panginoon Hesus. Pero, alam niyo po ba, ang salitang Kristiyano po, noong panahon po ni Pedro, ay isang derisive term. Isa itong mocking term. Kumbaga sa panahon natin ay nangyayari ito sa ibang bansa. Kapag ikaw ay hindi nila kakulay, di ba? Merong discrimination. So, ganun ang pagtrato sa mga Kristiyano. Para bang hindi tao. Pag narinig nilang Kristiyano, para bang ilang na ilang sila. So, ganun yung makikita natin. The righteous suffering if someone suffers as a Christian. So, Peter said,
Verse 16. He is not to be ashamed. He is not to be ashamed. So the word ashamed, ang sabi po dito is dishonor. Ang ibig sabihin is not to be dishonored. There would be no suffering for the sake of righteousness if we keep our Christianity in secret, having dishonored for the name that bears God's benediction of comfort and blessing. The name Christian. So hindi to formula. Ano po? Hindi formula yung pangalan Christian, but to be identified as a Christian. So nandoon yung comfort ng Panginoon, nandoon po yung pagpapala ng Panginoon, yung pag-iingat ng Panginoon, yung preservation ng Panginoon, lahat ng biyaya ng Panginoon. All graces na mula sa Diyos. So, sabi dito, He is not to be ashamed. I am not ashamed, Paul said. Diba? For the gospel. I am not ashamed of the gospel. Hindi ko kinakahiya. For it is the power of God. Amen? Amen. Sino ang nagtutulak sa atin para mamuhay ng may kabanalan? Hindi ang ating mga sarili, kundi ang kapangyarihan po ng Diyos. Once na mag-remind sa atin ang Biblia, ang Gospel, so, makikita natin kung gaano tayo kaliit sa harapan ng Panginoon at kung gaano siya kalaki sa atin. Not only He is not to be ashamed, hindi lamang na hindi natin dapat ikahiya ang pagiging Kristiyano, lalo na sa panahon ito. Sa sitwasyong pang-politikal, sa sitwasyong pang-social, we are not to be ashamed to be a Christian, but also to glorify God in this name. Not only to say, to speak that you are a Christian, but you seek to glorify God as a Christian. So, yun po sabi dito. But is to glorify God in this name. The name Christian is a guarantee of division from society because of their faithful service and divine blessing from God. Kaya nga, hindi makatao ang pagtrato sa kanila. It's just because they were consistent in the breaking of bread, in prayers, in proclaiming the gospel. So, tapat ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Makikita po natin yan sa aklat ng mga gawa. They are referring to one another as brethren. So, ang katuringan ay magkakapatid. Acts chapter 1. Saints, Romans chapter 8. Kaya sabi lagi po ni Paul sa kanyang address to the saints, sa mga banal. So ito yung mga mananampalataya, ito po yung mga Kristiyano, Romans 8:27. And those of the way. So these are the other terms sa mga Kristiyano, of the way, those of the way. So yung way dito is ang Panginoong Jesus, John 14. I am the way. So ito yung identity na kung saan ay nagiging way para ma-persecute at mahirapan. Sila po ay kutsain. Sila po ay bulihin sa kanilang pagiging Kristiyano. It has become and should remain the dominant and beloved name by which believers are known. Those who belong to Christ. So, paano dapat makilala isang mananampalataya? It's not only by introducing yourself that you are born again Christian. It's not only by introduction or by pagpapakilala natin sa ating mga sarili, sa harapan ng banla. Kundi kung paano tayo magsalita. Kung paano tayo gumawa. Katulad ng gawa ng ating Panginoon Jesus. Wala tayong ill wish sa ating kapwa. Wala tayong masamang hangad sa ating kapwa. Diba?
3 John, balikan po natin ang sabi doon. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. At ang gumagawa ng masama ay hindi nakakakilala sa Diyos. So, kumusta ang ating mga buhay? Kumusta ang ating mga puso? Kung meron mang tuldok ng kasamaan sa ating mga buhay, yan ay bunga ng ating kalikasan bilang katawan, bilang tao. Pero bilang isang Kristiyano, nawa hindi ito ang tuldok na ito ang magpapaikot sa atin, ang magtutulak sa atin para maglingkod. Sapagkat ito hindi makatarungan at hindi tama sa harapan po ng ating Diyos. Kaya mayroong pag-uusig, there is persecution, there is an affliction, just because you are living godly, righteously, di ba? Justly, matuwid. Ano sabi dun sa Micah? Naalala ko po. Micah chapter 6. In verse 8, He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. So it's a matter of your obedience. It's a matter of your testimony before others. Kung ikaw man ay usigin, then it is a righteous suffering. Pero kung ang paghihirap na yan ay may kalakip, mga bagay na hindi dapat nakikita sa atin, then, sabi po doon sa verse 15, let not of you suffer as an evildoer, as a murderer, as a thief, or even a troublesome. Let us mind our own business. Kung sana maging violators, tayo pa yung magiging pasimula o pasimuno sa pagsuway, kundi maging modelo ng pagiging tagasunod at tunay na anak ng Diyos, mamamayan ng kanyang kaharian. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa inyong pong salita. Salamat po sa mga encouraging truths, Panginoon, malakip ng inyong pong mga kapahayagan sa pamamagitan po ni Apostle Peter, in times of persecution, in times of afflictions, Panginoon, we're not only to anticipate and to be amused and to be joyful, Panginoon, but to evaluate, to assess the sufferings na meron po kami, Panginoon. At ito ho, ay kung paano din po namin siya sa atin ang aming pong mga sarili, ang aming pong patutuo, ang aming pong pananalita, ang aming pong maisipan sa harapan ninyo, bilang kayo po ang Diyos na nakakatalastas ng lahat. Nakakaalam ng lahat mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.